mabawasan at maproteksyonan kaming mga kabataan laban sa moral harassment. Marami din ang maaaring makatulong sa amin. Yun, ganun na nga yun. Oh, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Okay, kahapon, natunghayan natin ang tungkol sa ipinagawa ni Jose sa kanyang mga kapatid nang sila'y nasa lupain ng Ehipto. Sinubok po ni Jose ang kanyang mga kapatid upang mapatotohanan po sa kanya na sila hindi mga tiktik, kundi sila'y mga taong tapat. Kinuha po ni Jose ang isa sa kanilang kapatid na si Simeon at tinalian po siya sa harapan ng kanilang mga mata. Pinayaon po ni Jose ang kanyang mga kapatid para makapagdala ng pagkaing trigo sa sangbahayan nila sa Kanaan. At upang kunin ang kanyang kapatid at dalhin sa kanya. Oo, at ipinag-utos nga ni Jose na punuin ng pagkain ang kanilang bayong ng trigo at na isauli din yung pera sa kanilang lalagyan. At alam nyo, sinabi ng mga kapatid ni Jose sa kanilang tatay na si Jacob yung ginawa sa kanila ni Jose. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis sa 42:25 hanggang 38. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kani-kaniyang bayong. At sila'y binigyan ng mababaon sa daan at ginawa sa kanilang gayon. At kanilang pinasan ng trigo ang kanilang mga asno at sila'y yumaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kanyang bayong upang bigyan ng pagkain ang kanyang asno sa tuluyan, ay nakita niya ang kanyang salapi at narito, nasa labi ng kanyang bayong. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Ang salapi ko ay nasa uli at narito, nasa aking bayong." At nangagtinginan na nanginginig na nagsasabihan, "Ano itong ginawa ng Diyos sa atin?" At sila'y dumating kay Jacob na kanilang ama sa lupain ng Kanaan at isinaysay nila sa kaniya ang lahat na nangyari sa kanila na sinasabi, "Ang lalaking Panginoon sa lupaing yaon ay kinausap kami na magilas at inari kaming mga tiktik sa lupain. At aming sinabi sa kanya, kami ay mga taong tapat, hindi kami mga tiktik. Kami ay 12 magkakapatid na mga anak ng aming ama. Ang isa ay wala na, at ang bunso ay nasa aming ama ngayon sa lupain ng Kanaan. At sinabi sa amin ng lalaking iyon, ng Panginoon sa lupain, dito ko makikilala na kayo'y mga taong tapat. Mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong magkakapatid at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At kayo yumaon at dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso. Kung gayoy, makikilala ko na kayo'y hindi mga tiktik, kundi kayo'y mga taong tapat. Sa ganito'y isasauli ko sa inyo ang inyong kapatid, at kayo'y mangangalakal sa lupain." At nangyari na pag-aalis ng laman ng kanilang mga bayong, narito, sa bayong ng bawat isa ay nakalagay ang balot ng kani-kaniyang salapi. At nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga balot ng salapi, ay nangatakot. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, "Inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak. Si Jose ay wala, at si Simeon ay wala, at aalisin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng bagay na ito ay laban sa akin." At nagsalita si Ruben sa kanyang ama na sinasabi, "Ipapapatay mo ang aking 2 anak. Kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo, ibigay mo sa aking kamay at siya'y aking ibabalik sa iyo. Hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo.
sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na at siya lamang ang natitira. Kung mangyayari sa kanya ang anumang kapahamakan sa daan na inyong pinaroroonan, ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa Sheol na may kapanglawan. Wow! Nakakatuwa naman po ang ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid. Dahil pinadalhan po niya ang kanyang mga kapatid ng pagkaing trigo at sinauli po ang pera sa kanilang bayong. At hindi po pinayagan ni Jacob na dalhin ng kanyang mga anak si Benjamin sa lupain ng Ehipto. Oo, at hindi nga sumang-ayon si Jacob sa gustong mangyari sa kanyang anak dahil inaakala niya nga na patay na si Jose at si Benjamin na lang ang natitira sa kanya. Talagang mahal na mahal po ni Jacob ang kanyang bunsong anak na si Benjamin. Ano po ba ang nangyari pagkatapos na hindi pumayag si Jacob sa kagustuhan ng kanyang mga anak? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Ang moral harassment ay maaari nating maiwasan kung may mga taong pro-protekta sa atin laban dito. Huwag tayo mag-alala dahil hindi naman tayo maapi ni numan. Tama, at kayong mga kabataan ay mahalaga para sa Diyos at mana na mula sa Panginoon. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Awit 127 at 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang ganting pala. Bukas, kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin kung paano mapoproteksyonan ang ating spiritual na kalagayan. Naibibigay ba sa atin ang ating pangangailangang espiritual? Abangan yan bukas, mga bata! Sumukob na magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na madadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan.
dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Maaari din ng naibibigay ang ating spiritual na kalagayan.